dito, Sen, may binabanggit po kayo kanina. Okay, isang tabi na natin yung impeachment ni VP Sara Duterte. In the future, Mm, kung may maghain ng impeachment, doon po talaga ang, kumbaga yung what's under the Constitution ang mas concern ninyo. Kasi sooner correct. or later, mangyayari po ulit ito eh. Meron na po ba nangyari naman in the past na na-archive ang articles of impeachment? And ito pong nangyari ngayon, na na-archive na nga po ito, ano po ang posibilidad ng o ano ang implications po nito legally and politically sa mga susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, yes, may mga in-archive na kami. Yung articles of impeachment ni then President Estrada. In-archive namin eh. Kung hindi ako nagkakamali, ako pa nag-motion to archive doon. Dahil nag-walk out yung ano eh. Tapos iti-take up namin eh, nawala eh. Ganun, nawala yung, hindi naman jurisdiction, nawala yung trial. Ano? So, sumunod, yun din kay, yung articles of impeachment yata kay Gutierrez, if I'm not mistaken. This time, I'm not sure. Gutierrez ba or somebody else. Basta in-archive din namin yun. Sapagkat hindi na natuloy, nag-resign. Pero, so may mga na-archive na. At nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive na eh. Kaya ayokong gamitin sana yung word na archive eh. Kaya lalo namang ayokong gamitin yung word na dismiss. Kung hinta mo, hindi ako nasagot eh. Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip ng Supreme Court? Di raw magbabago, never daw nangyari. O sinight ni Senator Risa, ang daming beses palang unanimous, nagbago. At saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang eh. Yung isa ang inhibit, nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Pero ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila eh. Paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Senator Marcoleta. O paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Speculative daw. Hindi ba yun ang sinagot sa akin? Oo. Kaya nga speculative pa yung tanong ko eh. Ano gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko, dinismiss mo na. Kaya nga hindi pwede yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nasa table ito, anytime pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakita ng Supreme Court. Nagalit sa mga abogado nila doon kung ano-ano sinubo sa kanila. Di ba? Sabihin nga na, hindi naman pala tama yung nilagay natin eh. O i-rectify natin. O paano ngayon? Di-rectify. Dinismiss mo. O di ba? Talagang February 6 na nga na 2026 ang usapan nila uli. Oo. Ano? Hindi bali yung, kahit na wag na nilang i-file yung kay BP Sara uli, wag na eh. Okay lang sa akin yun eh. Paano pag merong impeachable officer ngayon na ito ngayon yung papunta rin sa pangalawang tanong mo. Paano ngayon to? Napakahirap ang sinasabi nyo eh. Dito hindi na pwede yung option 3. In other words, ininterpret lang dapat ng Supreme Court ang konstitusyon. Huwag naman sila magalit sa akin. Pero yun ang talagang trabaho nila. Alam naman nila i-interpret nila. Hindi nila i-amend. Dito sa decision na to, in-amend nila kasi parang pinatay nila yung option 3. Yung option 3 yung pinakamadali, pinakamabilis mag-impeach. Kaya sila rin, impeachable officer sila eh. Culpable violation of the Constitution, pwede silang i-charge eh. Hindi na pwede ngayon. Humirap na eh. Hindi na pwedeng apurahin kahit na nagkakamali, kahit na pagpalagay mo yung presidente natin, ibinebenta tayo sa China. Kung binebenta tayo sa China, kailangan alisin natin kagad itong presidente ito. Paano natin gagawin? Pinahirap nila yung impeachment ngayon. Diyan sa decision na yan. If they will stick to their decision na ngayon naman napakaraming mga matitindi sa batas na mga matataas na uring mga lawyers ang nagque-question sa kanila para ito ay i-reverse nila or nag-file ng MR.